Last meeting nyo na of the year bago magbakasyon ng mga empleyado. International ang meeting, may kasama kayong mga Westerners. Patapos na ang meeting, nagpaalam na kayo sa isa't isa. And in one awkward millisecond, para bang naghihintayan kayo na may bumati. Ano i-greet mo? Happy Holidays o Merry Christmas? Nothing exemplifies wokeness than political correctness. And nothing exemplifies political correctness than the drive to replace Merry Christmas with Happy Holidays. Is it finally time to give up on Merry Christmas? Kamusta? I'm Jeroga, host of this channel. Happy Holidays. So, anong holiday ko kayo binabati? Who knows? Maring binabati ko kayo ng Happy Bonifacio Day. Maring binabati ko rin kayo ng Happy Thanksgiving kung nasa US kayo. O baka naman binabati ko kayo ng Happy World AIDS Day. Pero who cares, right? As if naman mahalagang maging specific pagdating sa mga holidays. What do you guys think? Itigil na ba natin ang pagbati ng Merry Christmas? Let me tell you a story. Naalala ko sa office ko dati, bati ako ng bati ng Merry Christmas at may mga tao na parabang napapakringe sila after I uttered the words as if super spreader ako ng isang nakakahawang virus. Kinausap pa nga ako ng isang office mate at sinabihan akong Happy Holidays daw ang pagbati para politically correct. Pinagnilayan ko ang sinabi niya. Hinto na ba ako sa pagbati ng Merry Christmas and replace it with Happy Holidays? Paano nga naman kung atheist ang babatiin mo? Surely it made sense na Happy Holidays ang ibati ko sa kanya. I don't believe in God. I believe in science. There was a time sa English class namin noon na pinag-usapan namin ang political correctness. Nung time na yon, tinanggap ko na lang without question na it is something that we need to do. Yung tipong instead of disabled, ang tamang word ay differently abled. Instead of pandak o unano, dapat vertically challenged. Tapos, kailangan daw gender neutral ang lahat ng words. Daw. Alam nyo nga pala kung bakit natin kailangan gawin ito? Dahil syempre, ayaw nating maka-offend. Dahil ang maka-offend ay isang mortal sin. So, after that conversation sa office, napaka-question ako sa correctness ng political correctness. Kasi halimbawa, kung nagkataon na hindi Kristiyano ang kano na kausap ko, sino kaya sa amin ang kailangan mag-adjust? Mababait lang siguro tayong mga Kristiyano, pero dapat siguro na-offend tayo kung pinapasupres sa atin ng mundo ang paggamit ng salitang Christmas. And now we're in an impasse or a Mexican standoff. Ang mga ibang tao na nagde-defend ng Happy Holidays, sinasabi nila na hindi daw pagiging PC kaya nila binabati tayo nito. Marami daw kasing holidays between Christmas and New Year para isahan na lang. Kesa daw isa-isahin natin pagbati. Merry Christmas, Happy Rizal Day, and a Happy New Year, everyone! Ang haba kaya nun. Well, that reasoning works kung makakita ka rin sa mga malls ng mga pictures ni Rizal. Or may mga Goodbye Previous Year, Hello New Year, merchandise sa paligid. Kaso hindi eh. Puro Christmas decors ang nasa paligid. Christmas tree, Christmas lights, Christmas balls. Hindi maipagkakaila na Christmas ang sineselebrate. Pero ayaw lang i-acknowledge. And besides, kung Rizal Day, edi magbatian tayo ng Happy Rizal Day. Kawawa naman ang ating pambansang bayani kung ibabundle natin siya sa isang generic na pagbati. Tsaka sino ba yung nagbabati ng Happy Holiday sa Rizal Day? Sino din ba yung nag-New Year's countdown ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy Holidays! It's obvious na Pasko lang ang sinasubstitutan natin ng Happy Holidays. Bakit ba sa Pasko lang tayo nagpapaka-politically correct? Hindi naman tayo nang babati ng Happy Holiday sa Idil Fitir, di ba? Hindi rin tayo nang babati ng Happy Holiday sa Chinese New Year, let alone Pride Month. Wala naman siguro nagbabatian ng Happy Holy Month! Sa Christmas lang natin ginagawa ito. Ang iba, ang reason nila ay inclusivity. Pero tignan nyo, hindi lang naman mga Katoliko o Kristiyano ang walang pasok tuwing Pasko. Di ba? Lahat naman ng Pinoy walang pasok sa araw na ito. Paano naging non-inclusive ang Christmas? It pains me to see na ang mga nagpa-party sa season na ito, they go through great lengths and mental gymnastics para matanggal ang salitang Christmas sa parties nila. Nagiging year-end party na lang or holiday party, basta wag lang Christmas party. Get on up here, Mary!
Before we continue, if you're getting value from this video, mag-subscribe naman kayo. Or else, wala lang. Hit that notification bell na rin and like button. Kamusta ang experience nyo sa office? Same lang din ba sa akin? Let me know sa comment section. Okay, at this point, I would like to say na hindi natin dapat itigil ang pagbati ng Merry Christmas. Why? Because it's proper. However, balik tayo sa tanong na, ano bang ibabati ko sa kaibigan kong atheist o non-Christian? Hindi ko poproblemahin kung paano ko babatiin ng Merry Christmas ang kaibigan kong hindi Kristiyano. Simple lang ang sagot dito. Ang sagot dyan ay, edi wag mo batiin, hindi ma-offend yan kung hindi mo babatiin. Bakit nyo kailangang pag-isipan kung paano nyo babatiin ang kaibigan mong hindi Kristiyano sa isang Christian holiday? Parang ako, bilang Kristiyano, hindi ako nagtatap ng fingers ko tuwing Idil Fitr at nag-wonder, bakit walang bumabati sa akin today ng Eid Mubarak? Na-offend ako sa lahat ng friends ko sa FB. Hindi ko ginagawa yon. Ewan ko sa inyo. Or let's say sa Pride Month, I very much disagree with the designation of the month of June, pero kung may nambati sa akin ng Happy Pride Month, hindi man ako magwawala ng, how dare you, binati mo ako nito? No, the least I could do siguro is magpasalamat because a holiday that's dear to his, her, their, 6.5 hours later. Zer's heart, naisip niya akong batiin. On my part naman, kung hindi naman ako on board sa Pride Month, I don't think obligado akong bumati nito tuwing June. Really? I think. The same way siguro sa non-Christians. Wala naman silang obligasyon bilang non-Christians na batiin tayong mga Christians ng Merry Christmas only to replace it with Happy Holidays para lang hindi sila ma-offend yung bumati sa atin. What if nabati mo accidentally ang isang kano na atheist ng Merry Christmas at na-offend siya? Ano na? Ang masasabi ko lang ay problema niya na yun. Bakit tayong mga Kristiyano mag-a-adjust para lang ma-please ang delicate sensibilities niya? Guys, eto, seryoso. Karamihan sa ating mga Kristiyano, tayo ang tumitiklop sa culture. Dahil sa aggressive ang mga kalaban ng Christianity sa Facebook, minsan pinipili na lang nating manahimik. At minsan, malalaking malls pa ang ayaw maglagay ng salitang Merry Christmas. Alam nyo, itong holiday na ito na ini-exploit nyo, big malls, para mauto nyo ang mga taong bumili ng mga regalo at ipamigay nila sa mga mahal nila sa buhay, pagdating nitong holiday na ito na ayaw nyong pangalanan, sana the least you could do is acknowledge kung anong holiday ito na in-exploit nyo. Kasi kung wala itong araw na ito, walang reason magbigay ng regalo sa araw na yon. Kaya mahiya naman kayo kay Kristo. So anong mall ang tinutukoy ko? Isa dito, ang... So, Merry Christmas ang pagbate. Okay? Have a very Merry Christmas! Kahit nasaan ka pang lupalop ng mundo. Hindi dapat kinahihiya ang pagbati ng Merry Christmas. Pag may bumati sa'yo ng Happy Holidays, sagutin mo ng Merry Christmas. Then enjoy nyo na lang ang malaking shock sa mukha niya after niyang marinig ang Merry Christmas. Picturean nyo pa at share nyo sa akin.